Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian na kailangan. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny walain lang. Ang totoo niyan, bisyo ko talaga tumawa. At maging masaya, at sisyo ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan nyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Masarap ang ulam natin. Eto, meron akong pork liempo. Oh, laki niya, no? Nakaka-nervous yan. I think nasa ano to eh. Hindi ko sure kung half kilo siya kasi nung binili ko, ano siya eh, 1 kilo siya mahigit, tapos inano na lang natin, air fryer. Yan, binoil ko. Tapos yan, meron tayong ground beef. Ayan, galing sa lupa yung beef ko. Ground beef. Tapos meron akong 3 boiled egg. O, di ba guys? Bumalik na ako sa boiled egg kasi naman nakaraan walang boiled egg eh. O ngayon may boiled egg tayo, di ba? Viado, hi! Magandang gabi! May high blood ka din ba? Ay, naku ma'am, meron po tayo niyan. Pero ang kinaganda ma'am, kung nakita niyo yung latest post ko, naku ma'am, 100 something na lang ako, 105 yata o 6, something like that. Hindi na lang ang blood pressure. Na dating, pinakamababa akong blood pressure, 140. O, di ba? Imagine niyo ma'am, from 140, si obese friend, to 160, ngayon bumababa ng 105, imagine niyo yun, di ba? O, di ba? Stay healthy lang tayo. Okay lang po ba mag-cheat day pag nag-low carb, Coco Belly? Ganito yan. Pag naka-low carb kayo, ang gagamitin ng katawan nyo, lalo na kung makakain kayo ng fat, magiging ketones na hindi na carbohydrates. Ngayon, pag kumain po kayo ng carbohydrates, nag-cheat kayo, napasobra, yung cholesterol na hindi gagamitin ng katawan nyo, baka magka-problema kasi carbohydrate yung uunahin niya. So baka kapag napapadalas ang cheat nyo, mawawala kayo sa ketosis. At the same time, malakas po ang cravings. Yan po yan po ang problema pag nakakapag-cheat. Malakas po ang cravings. Sobra hanggang sa darating yung day na ayoko na mag-low carb. Balik na lang ako sa dati ko lifestyle. Ganun po sir. Yan lang po masasuggest natin dyan. Coco Belly, o di ba? Si obese friend mo, 3 years ago, meron akong fatty liver, namamaga yung liver ko, meron akong diabetes, nanlalabo na yung mga mata ko, nasisira na yung mga nerves, ang itim-itim ng leg ko, hanggang dito, umaakyat, nakala ng mga tao, hindi ako naghihilod, pati mga paa, nagmamanas pa, blood pressure ko, skyrocket, 140 po yung regular ko, nakagamot pa ako noon, tapos dinadala ako sa ospital na madaling araw. At ang pinakamabigat, suliranin, umabot po ako ng 400 pounds at yung paa ko po, muntik na maging crispy pata. Pero ito, liempo. Muntik na po naputol kasi muntik na na-amputate kasi nasugat siya. Hindi gumagaling, tapos pandemic. So napaka, stressful po yung panahon na yun. Alright! Okay yung liver nyo. Nico Kibik, magandang gabi sir. Yes! Masasabi ko po, liver ni obese friend ngayon okay na kasi nag-normalize na yung yung labs, di ba? Papalabs po tayo. Makikita mo yung ALT, yung mga ganon, nag-normalize na. Dati po, talagang wala po siya dun sa range. So, lagpas-lagpas po tayo. Hindi po maganda yung health ni obese friend dati. Kung di lang ako nag-low carb, naku po, ang laki po ng utang na loob sa low carb. Kung di ako nag-low carb, baka wala ng obese friend ngayon. Di ka takot, high blood. Naku po, flow, galing po ako sa high blood. Gumagaling na nga po ako dahil naka-low carb po tayo. Yan, huwag po kayong kakain nito. Kung hindi naman po kayo low carb, kasi, naku po, delikado. Yan lang po masasabi ni obese friend. Maabot ng 200 plus yung SGPT nyo. Naku po, opo, ganun po dati. Ngayon, nagno-normalize na. Dumikit na po siya dun sa, sa level.
Ayan, yung mga kabalen, ayan, no? Kay Andeng Keto Bor, naglo-low carb din yan. Pwede nyo pakifollow kung gusto nyo mag-low carb. Ayan. Tuhan Muda, low carbs, high calories. Yeah, pwede po. Ganun po ang low carb ko. Meat-based po kasi ko, mataas ang calories na kinakain ko. Pero sa low carb ko po kasi, wala nang bilang-bilang. Eat nyo lang yung natural food, meat, seafood, and egg. Gumaganda po ang health ko. Yun po. Alright. Manood po kayo para maintindihan nyo po. At pwede rin mag-research. Or kung gusto nyo, may low carb doctor po ako, may mga listahan ako, pipili na lang po tayo kung gusto nyo mag low carb. Para walang medication. Kasi dati, walang medication ko. Ngayon, isa na lang. Imagine nyo, 7 yung nawala. Paano nangyari yun? Magic! Sabi nila, magic. Hindi. Low carb lang po yan. Alright? Anong klaseng meat ang iniiwasan nyo? Sa meat po, wala po ako iniiwasan sa meat. Ang iniiwasan ko, carbohydrate. Lahat ng grains, umiwas ako sa kanin, tinapay, spaghetti, lahat ng grains, mga ultra processed food, basta nakakarton, bawal sa low carb. Ang ginagawa kong low carb is more on meat. Meat, seafood, and egg. Kahit na anong luto, wag lang yung may sarsa. Ang ginagawa ko, katulad nito, kinilaw, meron akong kinilaw dito na tuna, meron ako ditong ground beef, ito yung ground beef ko. May itlog yan, nilaglagan ko ng itlog. So, lumilitaw, mga 4 na itlog ang kakainin natin today. Tapos boiled egg. Tapos meron tayong masarap at crispy. Tignan natin kung crispy pa. Kanina pa to eh. So, liempo yan. Alright, di ba? Ginawa lahat ng exercise pero feeling mo, walang progress. Walang progress. Yan, totoo yan, Ma'am Maria. Yan ang eksaktong naramdaman niyo, best friend. Guys, busina muna. Si best friend nyo, naglalaro akong basketball nung araw. Hindi ako pumayat. Imagine niyo yun. Paano nangyari yun, di ba? Nag-exercise ako, sumasali ko sa routine namin, hindi ako pumapayat. Babawasan konti, babalik ulit pagka kumain. Babawas konti, babalik na naman pagkas kumain. Ganun po. Alright. Processed meat, hanggat maaari, wag mag-processed meat. Pero kung walang-wala talaga at wala na talaga makain, pwede naman. Pero hindi advisable lagi. Ayan, ha? Sa oil po, luto yan. Air fryer po to. Pero pwede natin lutuin sa oil. Pero ito, air fryer siya. Busy si best friend nyo, guys. Walang time. Kaya salang-salang na lang. Pagkasalang, iwan. Bahala na siya maluto. O yun. Ganun ang diskarte ng best friend. Paano po mag-cholesterol level? Gabi necessito. Yun po ang reason bakit si best friend laging ina-suggest sa lahat na nanonood is either mag-research kayo regarding low carb or magpa-low carb doctor kayo. Kasi sa totoo lang, tatapatin ko na kayo, sa tapat pa ng bahay nyo, sa tapat ng eskwela nyo, opisina nyo, lahat ng klase ng tapat, sasabihin ko na sa inyo, sa low carb guys, hindi problema cholesterol, kahit na 3,000 pa yung cholesterol mo, pero wala naman sigurong abot na ganon. Ano lang ako, nagiging sarcastic na lang, pero sa totoo, hindi po problema ang cholesterol, as long guys clean, low carb. Ang inaabangan dito sa low carb ay yung triglyceride nyo baka tumaas kasi galing yun sa carbohydrates. So yun ang iniiwasan namin. Kaya katulad ko, si best friend nyo, dati 4 ang triglyceride ko, 4 plus. Ngayon, nasa 0.80 na lang. O, diba guys? Nag-i-improve. Wala bang nanood kahapon? Gusto ko po mag-low carb din, pero kinakain ko na lang yung ulam sa bahay. Yeah, pwede naman po. Pero magdagdag po kayo ng egg. Suggestion ko po, Mitsukoshi. Uy, sa tagig yan ah. Sir, bawal po ba ang gulay? Ronnie, kung wala kang gout, pwede. Green leafy vegetable. Si best friend nyo lang. Huwag nyong gayahin si best friend kung wala naman kayong gout tapos huwag kayong kakain ng gulay. Nasa sa inyo na yan. Pero si best friend, hindi talaga ako pwede sa gulay. Yun lang. Alright? Para malinaw, hindi kayo malilito. Pwede kung gusto nyo, green leafy vegetable. Pero si best friend, hindi pwede. Dahil nasa healing ako eh. Pero ito, may gulay to. Yung pipino ng isang araw, di ba? Ilang araw na yung nabutan na ng weekend. O, di ba? Ito teka muna, alisin ko muna yung music. Isasabihin lang ako. Ito, seryoso to. Kaya si best friend yung nagla-live, guys. Feeling ko kasi, nagkaroon ako ng moral responsibility sa paligid ko kasi nakikita ko ang daming may sakit, ang daming may ganito. Ako, naayos ko yung sarili ko without drinking a lot of medication. Gusto ko lang naman po kasi i-share. Yun po ang reason bakit si best friend nagaganito. Pwede ko naman solohin, pero alam niyo yung feeling ng guilt. Nagkakaroon ako ng feeling ng guilt. Kaya kung iba dito nagme-message sa akin, nire-reply ko kayo, hindi ko kayo tinatabla. Alam niyo yun, kasi ako yung nakaramdam ng, siguro katulad din ng katulad ni Sir Art Paul, katulad ni Andeng.
Kami kasi guys, nagkasakit kami. Hindi kami yung ano lang eh. Hindi naisipan, low carb ako, bukas low carb ako. Hindi po ganun. Meron kaming dinaanan na journey na hindi naman aware yung iba. So, para nagkaroon kami ng more responsibility sa kapwa namin na i-share kung naman yung natutunan namin sa low carb para gumaling po tayo lahat. Yun po ang main reason. Maliban din sa mukbang, yung talagang main reason is gumaling tayong lahat. May tama natin yung way of eating, lalo na't nagkakaedad na tayo. Hindi na tayo baby guys! Alright, balik na po natin yung music. Alright, sige na, let's go. O, diba? Why not? Plus exercise. Naman. Goods na goods dyan, Vanish. Basta may exercise, good yan. Huwag nyo muna gagayahin si Bish pa pagdating exercise. Talaga loaded yung plato ko ngayon sa maliban sa loaded sa pagkain, loaded sa gawa. Loaded ako sa trabaho, guys. Huwag nyo gagayahin si Bish pa pagdating sa exercise. Pero sa way of eating, goods yan. Meat, seafood, and egg. Alright? Yan, galing nyo po. Di po kayo ni uric acid po sa keto. Ganito yan, guys. Ang uric acid kailangan ng katawan natin. Yan ang yan isa siya sa mga parang hindi ako nagkakamali Aldeng paki-correct na lang ako mali. Ang alam ko sa antioxidant ang uric acid. Ang alam ko pagkakaalam ko. Kailangan siya ng katawan, component siya. At saka hindi naman siya talaga yung reason ba't tayo nagga-gout. May mga oxalate sensitivity. Yan diyan ako nadadali kaya hindi ako kumakain ng vegetable. Yun ang reason. Bakit? Kaya umiiwas ako dahil sa gout ko. Pag kumain ako may vegetable, konting carbohydrates lang, marinade, naku po, nagkaka-body pain ako. O yan, si Andeng, meron din yan. Ganun guys hindi problema ang uric acid. Ang daming hindi problema sa low carb Huwag nyo masyadong isipin ng uric acid, huwag nyo masyadong isipin ng cholesterol. I-focus nyo yung mga mata nyo sa triglycerides. Yan. Sa low carb, ganun ang rule. So sa iba, hindi ganun. Okay. Number 3, si Sir Flex. Ay, follow niya si Sir pag gusto niya mag-gym, ng katawan, tignan niyo yung mga kinakain niya. Alright, tsaka yung way niya kapag di-gym, lalo na kapag healthy pa guys. Alright? Huwag niyong gagawin to guys kapag malakas kayo sa carbs wala pang exercise Don't do this. Pero sa puso'y tunay na magkapatid na pamilya. Ayan na, sausaw natin Kikita, tignan ko'y totoo ka. Alright, kaya na po tayo. Ito na. Ito, kilawin. Alright, pagkatapos ng fatty food, lagyan natin kilawin. Gumuguhit yung suka. Pwede naman chicken kasi ganito yan guys, para aware kayo. Ang pinakamagandang uri sa nutrition beef yung number 1 sa protein. Kasama na doon yung ibang nutrients. Tapos pangalawa, pork. Tapos susunod na lang yung chicken tsaka yung fish. Ganun siya. Kaya mahal yung beef Hindi ko alam kung dahil doon. Pero yung quality kasi nung mismong karne, mas maganda yung quality ng beef kumpara doon sa ibang mga animal. Pababa siya, kumbaga. Kaya ang reason bakit yung chicken hindi ko masyado nakakain. Gout. High blood. Yung sabi nila. Beef, gout, high blood. Yan yung kinakain ko araw-araw. Pero hindi naman ako nag-high blood. Nakita niyo po ba yung bago kong post? Nag-post ko ako, nag-check akong blood pressure nung kumain ng steak kahapon. Queen Motic. Pwede po pero kailangan niyo po mag-aral muna po or magpa-low carb doctor para po maging healthy kayo. May mga sasabihin sa inyo yung low carb doctor na hindi siya standard. So, kailangan niyo po matuto. Pero pwede po. Masarap ang buhay ng low carb. Meron ako dating gout, meron akong high blood pressure, meron akong diabetic ako. Ngayon, hindi ko na pinapansin yung diabetes. Guys, meron nga pala akong may GCM akong binebenta, guys. Talagang na to. Rekta na. Nagbebenta na ako ng GCM. Ito yung brand. Ito yung brand ko, guys. Supportahan nyo naman ako para sa ating lahat na may diabetes. Ayan, Ayan. Mura lang yan, guys. Kahit mag-check kayo, mahal ang GCM. Pero ito, pag binili nyo sa website, dyan sa aking profile, may link doon.
At talagay nyo po, i-type nyo pangalan Obese Friends sa checkout. May discount kayo at bababa ang presyo. Ang alam ko, less than 1,500 yan. Ang brand niya ay Otay, o di ba? Yan ang kinikere ni Obese Friend kasi mura. Pangalawa, maganda yung app niya. May app kasi siya, kukonect nyo sa app eh. So, nagagamit ko na siya, o di ba? 14 days yan. Ayan, o. Makakabit sa akin ng 14 days. Sana nakikita mo maghapon yung sugar mo, hindi ka natusok. Magpupunta kayo sa low carb doctor. Ipakita nyo yung result nyo, kahit na screenshot lang. Para makita nila paano mag-spike ang sugar nyo. O, di ba? Magiging healthy kayo dito. Murang-mura. Ang ganito, ang regular price nito mga ganito, nasa 2,000, 3,000 plus. Depende. Yan. Para may discount lang ako rekta sa planta, kaya nakakakuha ako malaking discount. Alright? Okay, ito na. In 3, 2, 1. Ito si Obese Friend dati. Alright, ang pogi-pogi ni Obese Friend, guys. Pag yan ang nanliligaw sa inyo, siguradong sasagutin nyo, di ba? Sasagutin nyo lang. Stay away from me! O, di ba? O, ano ba, magda-date tayo, guys. Yung mga girls dyan. Girls, ito, hayain ko kayo ng date nun. Ito, dito tayo kakain. Alright? Ayan, kakain tayo dyan, no? O, di ba? Sarap-sarap na kinakain ko, guys, o. Mga paboritong ice cream. O, di ba? O, yan. Di ba? O, yan ang buhay ni Obese Friend dati. Meron akong fatty liver, diabetes, high blood pressure na umabot ng 140 hanggang 160, tinatakbo ko sa ospital na madaling araw. O, di ba? Ang ganda-ganda ng health ko, di ba? Yan yung nasa standard standard way of eating. Hindi ako pumapayat. So, yun ang problema. Alright? So, ngayon, nag-low carb si Obese Friend dahil nga lumala na siya at muntik na maputo ng paa, maging crispy pata, o eto na siya ngayon. 2022, nag-start ako mag-low carb. Ang weight ko dyan is 396 pounds. Nakikita niyo po ba? Sa right side, January ng this year, December to January this year. So, nasa 298 ako. Yan, pounds. So, imagine niyo guys, hindi ko na pinagmamalaki, pero wala pa po akong exercise niyan. What if? Nagkaroon ako ng exercise dahil nga, kunyari, lumuwag ang schedule ko. Dahil ako lang dito sa bahay, wala yung wife ko, nasa malayo siya. So, may isa kaming anak. So, ako yung nag-aalaga. Ako yung nag-aayos ng bahay. Ako lahat dito sa bahay. O, di ba guys? Kaya, yun ang problema ni Obese Friend. Lucky yung mga may, meron time sa exercise. Pero si Obese Friend ngayon, walang time. Nabulol-bulol na ako. Yan ha. Bakit pala madaling araw kadalasan matake ang high blood at cardiac arrest, Sir Josh? Kasi po, tapos na po kumain yung mga tao, siguro bakit mataas yung hindi ko po alam eh. Ang alam ko po, sir, umaga, Sir Josh. Umaga, 8 a.m., mga ba doon, 7 to 8 a.m. to 9 hanggang 10 ng umaga. Alam ko yon. Hindi ako sure sa gabi, pero alam ko umaga siya. Kasi nang-stress na yung tao, tapos masama yung pakiramdam. Magiging malapot siguro yung dugo. Hindi ko alam, sir eh. Alright. Tuloy-tuloy mo pagpayat mo or maintaining. Naku po, Pel, magandang gabi. Tuloy-tuloy po yung naglulus ng weight. Ngayon, sabi ko last week, ito man nakarang araw, ang weight ko is nasa 286 pounds ako ngayon. Nakita niyo po ba yung picture kung ilan yon? Nasa 290 plus. Ngayon, 86, wala pa po akong effort. Yan po yung difference eh. Hindi proud si Obese Friend. Dapat may exercise. May konti akong kettlebell, yun ang exercise ko, tsaka body weight, nag-squat ako, mga ganon. Tapos, tsaka Pacquiao yung nakahiga ka, ginaganon-ganon yung legs, parang boksingero. Yun, ginagawa ko yun, gabi-gabi. Yun ang exercise ko. Hindi ako super duper heavy exercise. Mga lang ang body weight lang ang ginagawa ko. Ayan malinaw na guys Ano pong workout nyo? Yun nga, yung mga nabanggit ko po. Yun po yung workout natin. Okay po ba? Check your thyroid. Yes, nanay ko may problem sa thyroid dahil sa diabetes. Nagkaroon siya ng problem sa thyroid. Pero ako po, okay naman ako. No problem sa thyroid. Ang problema ko lang talaga is carbohydrate. Too much carbohydrate, doon ako nadadali. Guys, tama si Sir Jos, tama si Micaela Salonga. Guys, sana matuto tayo. Huwag ninyong sarado yung isip nyo sa dati nating lifestyle. Ako rin kasi galing ako dun sa lifestyle na yun. Pag dumating na po tayo sa point na talaga may something na mangyayaring hindi nyo na gusto, alam nyo hindi ka na makahinga, diabetic ka na, hindi mo na makontrol yung sarili mo, yung mga kinakain mo, kahit na halos wala ka na kainin, puro talbos na lang kinakain ko noon. Dumating ako sa ganun, guys. Nagbigan na ako, walang effect.
Pagdating mo sa doktor, sabihin sa'yo, ito gamot, 8. Tapos ang monthly ko nun sa gamot, 8 yaw, guys. Sinong willing? Press 1, sinong willing na maggamot ng 8,000? Ako ayoko, guys, kaya ako nag-low carb. Yun ang reason, no? Ito, kagatin natin yung tabak para hindi tayo magastusan ng 8,000. Sinong willing mag 1,000 na gamot? 8,000 na gamot, press 1. Fat kasi nagiging source ng energy. Exactly. Oh, gagaling ah. Wow. Very good yung mga nagko-comment ng ganyan. Alam nila yung ano. Press 2. Oy, press 2 yung ayaw. Press 1 yung gusto. Yung gusto ng ano, healthy lifestyle. Na ano, yun nga, kakain kayo ng kuno, tapos magiging diabetic na kayo, tapos marami kayong medication. Ako, ayoko ng gano'n. Press 2 na lang ako. Doon na lang ako sa kakain ng natural food. Fatty food, tsaka protein. Okay na ako doon. Wala na kung ano-ano. Zeke, pwede naman kumain ng taba pero dapat may limit pa rin. Sabi ni Sir Zeke, yes, pwede. Kung kaya nyo po mag-limit, no problem. Sa low carb kasi hindi ganong issue. Maparami ka o hindi. Kasi 25, guys FYI, 25% lang nakakainin yung fat ang papasok sa katawan. Yung iba dyan mako-convert sa number 2. Alam niyo yung number 2, di ba? Yung ganon. Mako-convert 25% lang i-absorb ng katawan kasi yun lang ang kaya niya. So yung iba doon, ganun na. Dumi na siya, kumbaga. Idudumi nyo na lang. Okay? Hindi ba monthly mo din aabot ng 8 to 10K pag pure meat or like ganyan meal every day? Hindi po. Depende po kasi kung magkano budget. Yun po yung titipirin natin. Siguro pwede kayong bumiling 3 kilo sa isang linggo. Hatiin nyo na lang portion. Mura lang naman, di na siya gano'ng kamahal. O kung ayaw nyo 3 kilo, di gawin nyo 2 kilo. And then gawin nyo, magdagdag kayo yung itlog, bili kayo tray para hindi kayo lugi. Kasi kapag binili nyo yung itlog na per piece, ang mahal. 3 years ka na po ganyan diet mo. Yes po, Sir Captain. Yes po, Captain. Ganito po ang lifestyle UB spread. 100 plus yung nawala na weight. Nakaano po kasi ako, low carb kasi guys, maraming variety. May low carb na nagve-vegetable sila, parang vegan yung dating, pero kumakain pa rin ng mga low carb na food. Pero ako kasi malapit ako sa carnivore. Nandun ako sa boundary. Kaya ang pinapractice ko, pares kami ni Andeng, ketovore kami. Walang calorie deficit advice po. Low carb po kayo, Chris, mag low carb kayo. Sabi ko sa inyo guys, kahit hindi pa kayo nakapag-exercise, mas matutulungan kayo kung may exercise plus mag low carb kayo. Pag meron kayong carbohydrates at hinaluan yung ganito, tataas po ang cholesterol nyo. Pwede kayo ma-high blood. Pero pag naka-low carb po, gumanda po yung health newbies friend. Sa mga bago lang nakakita sa akin, punta kayo sa Red Channel sa YouTube. Hanapin niyo doon si Caradox. Caradox, pangalan po. Oy, Sir Boom! Ma'am Boom, salamat! Punta kayo Caradox, search nyo. Naging ako doon. Naging isa ako sa mga naging tampok nila doon. Naging resource person nila ako. Caradox, search nyo guys Caradox, tapos grabe yung suka. Bumabalik na. So, Caradox, Peter's Day 2, pangalan ng episode. I-search nyo para makita nyo yung kwento ko. Nandun yung buong yung buong body ko, nakunan. So, sana ma-imagine nyo kung yung tsura ni Bill Spring kapag nakatayo. Sir, shirataki rice po, masasabi nyo, wag po kayo mag-shirataki rice hanggat maaari. Kasi para sa akin, ang shirataki rice, nakakabigat lang sa tiyan, pero yung nutrition-wise, empty calories siya, empty nutrition, parang gano'n. Low calorie siya pero empty. Alam niyo yan, gets niyo? Kumain na lang po kayo ng ito, palit nyo sa rice nyo guys. Ito masasabi ko, pili kayo. Boiled, soft boiled, sunny side up, basta oil na gamitin nyo, coconut or animal fat. Ganun lang, simple. Tanong nyo po ma'am Wendell Caneso kung anong klaseng oil yung ginamit nila. Pwede naman. Tanong nyo lang kung anong klaseng oil. Pwede lang coconut oil Pero ang alam ko, yung mga tinitinda na sa tindahan, palm oil. Ang alam ko, palm oil hindi kasama sa safe. Pero natural naman siya kung iisipin. Pero yun nga, hindi siya kasama, hindi ko alam kung bakit. Sir, question, ano masasabi niyo na nauusong chocolate wafer? Bawal po sa low carb yun Bawal. Ang nire-recommend ko sa inyo guys, kunyari gusto nyong kumain na lang kayo ng karne. Real food. Ito lang ginagawa ko. Hindi ako kumakain ng mga dilat hanggat maaari.
Sir Russell, pag naka-keto bar kayo, halos kasi carnivore na ako eh. Hindi masyadong issue yung fiber. Kasi ang carb intake ko napakababa po. Kaya yung sabi nila yung cancer, hindi po pwedeng mag-thrive yung cancer pag, okay, ganito guys ha. Dalawa ang pagkain ng cancer. Kasi kadalasan yan ang binapato nila eh. Dahil syempre nga naman, di ba, pag walang fiber, sabi nila nakaka-cancer. Sige, sabihin na natin totoo yon. Ngayon, si best friend nyo, hindi nga kumakain masyado ng gulay. So, ibig sabihin, mababa carbohydrates ko sa katawan. Dalawa lang po ang pagkain ng cancer. Glutamine, tsaka glucose. Yun nga, yung carbohydrates. Ngayon, kapag naka-low carb ka, mababa yung carbohydrates mo. Katulad nung ginagawa ko dahil hindi ako masyado nagugulay. So, ang matitirang pwedeng kainin ng cancer is glutamine. Eh, ang problema, si cancer, dalawa po yung kinakain niya. Hindi pwedeng isa lang. Magugutom siya. Yun po yung pinagkaiba. Kaya, kung kilala nyo si Doc Willie, excuse me, yun nagbaburp ako dahil doon sa kinain kong ano. May carbohydrates to. Yung peppermint na. Ay, suka. So, yun nga. Si Doc Willie, kung alam nyo, di ba, ang tinuturo niya, more on vegetable ang kainin, tapos matchbox size lang yung kakainin yung meat. O, di ba, ano nangyari? Di ba nga, nagkaroon siya ng bukol sa between ng backbone niya tsaka ng heart niya. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa abroad, sa Singapore. Pagdating po niya doon, sinabihan siya ng doktor, bawal yung diet. Anong pinakain po sa kanya? Kung nanonood kayo kay Doc Willie, kasi ako nakafollow ako kay Doc Willie. Ang nangyari guys, pinatigil yung kinakain niyang fiber. Ang binigay sa kanya, more on protein and fat. Tapos yung carbohydrates siya binawasan. Bakit kaya? Kasi nga pinapatay nila yung cancer. Ginugutom nila. Pero ang reason na sinabi ni Doc Willie, kasi meron pang isang organism sa katawan nyo na kumakain. Hindi po ganon. Yun yung alam ko sa low carb. Pag hindi nyo alam ang low carb, mako-confuse po kayo. Kaya sabi ko, low carb doctor is the key. Kung gusto nyo mag low carb doctor, bigyan nyo po ako ng magandang message. Sasend ko po sa inyo, di ba? Ng magandang listahan ng mga low carb doctors. Yun po yan. Gusto ko po kayo maging aware para hindi po tayo mag-medication forever. Yun po yan eh. Alright? Bad mawalan ng 3 kilos sa week? Okay lang. Kung ano ng body nyo po, kung kaya po ng body. Ayan. Yung sa back po, ano yun? Hindi ko ma-type correctly, sorry. Yung 2020. Ay, ako po yan. Nag-start po ako ng pagiging obese friend. Yan. Kasi ito yung 2022 kasi ako nag-start ng low carb. In-advocate ko na talaga. Hindi lang ako nag-share, pero sa mga kapamilya ko, kaibigan, nagtuturo na ako ng low carb. Since then. Okay po ba? Okay lang magtinapay, boss, kahit minsan lako po. Kung healthy po kayo, why not? Pero pag may diabetes na po, hindi na po talaga pwede dahil magkakaproblema po kayo. Nagagamot bukol sa atay? Hindi ko po kaya sagutin yan, Sir Rapi Joy, naku po. Doktor na po makakasagot niyan. Pero palagi ko kung maglo-low carb kayo, makakatulong po siya. Paano mag-low carb? Kailangan nyo pong aralin muna. Kung ayaw nyo magpa-low carb doctor, kailangan nyo pong makinig muna. I-search nyo po si Dr. Jason Fong. Kuha po kayong paper. Nasulat nyo po yung sasabihin ko. Pero kung gusto ng Pilipino, pwede. May low carb MD. Hindi, may low carb MD. Kaya, doktor po siya ng low carb. May low carb MD, tsaka si sa YouTube naman, pwede kayo manood ng mga video ni ng Doctor's Desk, spelling Tagalog, Doctor's Desk. I-search nyo po yan. Matututo kayo mag-low carb doon. Keto bar po yung diet ni best friend. JB James, magandang gabi. Sir Jax, good evening. Alabes kumain, OMAD po ako today, pero dapat TMAD, pero normally, dahil busy, OMAD. Pwede po magkano po nakuha mo na kilos? Ay, wala sa akin, Sir Charles. Nasa 100 na pounds. So, mga kalahating, isang kaban. Yeah, si Dr. Berg din, yan. Naglo-low carb din siya. Okay din siya. Kahit alin dyan.
Meron at meron, kahit sabihin natin hindi sila pare-parehas ng ng whey, lahat yan may effect. Kasi yung unang-una, inaalis niyo yung mga ultra-processed. Pangalawa, binababa niyo ng gusto yung carbohydrate. Yun po eh. Kaya gumagaling. Kay Grace to, Doc Iris, ako nakikinig. Yes, ako rin. Galing po ako doon. Kaya po ako nakakapunta sa NLCD. Kasi dahil kay Doc Grace. Nung nag-register ako ng 2022, itong year na to, nag-register ako 2022 NLCD. May course sila doon na pinag-aralan ko. Kaya, yung online course nila, meron silang online course eh. Noon. Wala na ngayon eh. Umatend ako noon. Kaya kilala ko si Dr. Grace tsaka si Doc Iris. Kaya Doc Iris ako nag-register noon nung panahon na yun. Ano name ng doktor? Marami pa akong doktor na listahan. Message niyo po kung gusto yung low carb doctor. Supplement din kayo tinitake? Wala po. Talagang pure meat na po ang kinakain ko. Pwede naman po eh. Kung gusto niyo po ng mga nutrients na marami, kainin niyo yung organ ng mga animals. Marami doon. May carbs din yun. Ang ko kasi ang learning ko sa low carb, more on tinatry ko pinakamababang carbohydrate intake. Yung po yung ginagol niyo, best friend. Kasi nasa journey pa ako. Hindi kaya taba-taba ako pa. Bago lang ako nag-low carb, marami ako kasi maintenance. Yes po, ma'am, ganyan din po ako. 8 po sa akin, it's me hot. Uy, ganda na name niya, ma'am. 8 po mitigation ko. Pwede kumain ng gulay, prutas pag naka-low carb. Okay, gulay, green leafy vegetable kung walang gout. Sa prutas, ang pwede lang po, berry, strawberry, blackberry, blueberry, lahat ng klase ng berry, tapos kapiranggot lang po ang pwedeng kainin. Isang ganyan lang. Ilang kutsara lang yan? 1, 2, 3, 4 na kutsara lang yata. Ganun po. Di ba tataas uric acid mo? Mataas po ang uric acid ko, pero pag low carb, walang gout, walang problema kahit mataas uric acid. Do you exercise din po? Meron akong walking paminsan-minsan, tsaka kettle. Pero as you best friend nyo, nakakapag-focus ako sa nutrition. 80% nutrition, 20% lang ang exercise. Kung tama yung nutrition nyo, kahit ganito ang lifestyle nyo, hindi ako proud kasi dapat nag-exercise. Pero nag-work. Tingnan nyo ma'am, pakita ko lang yung pinaka-pogi kong picture. Baka hindi pa nakikita ni ma'am, I think. Hindi nyo pa nakita ma'am, no? Sige, pakita ko. Para ma-motivate tayo. Ayan ma'am, oh. Alright. Kapag nanligaw po ang ganyan sa inyo ma'am, anong sasabihin nyo? Sasagutin nyo siya, di ba ma'am? Nang, yes! Go away! Don't come back! Tapos pag niyaya kayo mag-date ma'am, kakain kayo sa buffet. O, ayan ang itsura niya, oh. O, di ba? Yung may mga daliri niyan ma'am. Inflammation yan, namamaga. Parang longganisa. Inflammation yan, pag ganyan. So yan ang nawala kayo, best friend. Kahit ngayon, tubis ako, hindi na ganyan ang mga daliri ko. Yes po ma'am, grabe po ako ma'am. O ngayon, eto na po yung itsura natin itong 2022 na mag-low carb ako. Mag-start ako low carb niyan. Actually, bawas na yung weight ko dyan, oh. 396 na yan eh. Tapos yan yung last year ko, 2024, December yan, to January. Yan na rin ang ginamit ni Kuya Gibo sa interview namin, tsaka sa GMA, yan din yata yung ginamit nila. Na-interview ako sa GMA eh. Dahil sa lifestyle ko, nabawasan ako ng weight. So, na-interview nila ako. And then, ito yung last Sunday, umattend ako ng debut ng pamangkin ko. Ito na yung itsura ko ngayon. Wala pang exercise yan, guys. Kung may exercise yan, sigurado hindi na ganyan ang katawan ko. Baka maganda na rin katawan ko. Wala eh. Work. Yan, yung po itsura ni best friend. Mag-focus po kayo sa good health, guys. Hindi sa lose weight. Naintindihan ko, bata pa yung iba sa atin. Akala natin na kailangan na talaga mag-lose weight. Mas focus kayo sa good health. Kaya kumain lang kayo ng real food, magiging healthy po tayo. Yun po yung talaga yung pinaka-the best. Ayan ang itsura ni best friend, di ba? Sana guys, naiintindihan nyo kung saan nanggagaling si best friend, ba't parang napakababa ng goal ko. Kasi galing po talaga ako sa nothing. Galing po ako talaga sa sadsad. Alam nyo yun, mapuputol nyo pa ako. Salamat po doon, Sir Kush. Maraming salamat sa iyong bulaklak. Uy. Dahil dyan, sir, makakabili na ako ng balot sa mga susunod na araw. Thank you, Sir Kush.
Yes po, ma'am. Hindi po madali ang pinagdaanan ni best friend. Matindi ang addiction ko sa carbs. Hindi madali. Kahit inaamin ko naman sa inyo, madali tandaan dito. Pero pag i-apply nyo na sa day-to-day, medyo mahirap siya. Pero yun nga, alam niya technique? Ito, nag-print ako ng picture ko mga ganito, ang dami. Nandito sa pader. Ayan o. Yung picture ko, ginagago ko na lang niloloko ko na lang yung sarili ko. Tingnan nyo, nakatirik-tirik pa yung mata ko. Wala eh. Childhood, obesity guys. Kaya sana magets nyo. Gym ka naman. Someday, pag marami na nagbibigay ng bulaklak, baka mapag-gym ako. Una-una ko muna sa rin nutrition at schedule sa work. Mahirap po talaga yung work ko talaga, matrabaho talaga. Artist po ako nagdo-drawing. So, may mga goal akong kailangang abutin. Soda, ma'am, Pinay ski. Pwede naman magsoda, pero hindi pwedeng lagi. Alam niyo yun? Siguro kung may event kayo, siguro 6 months from now, yung mga ganun, wag lagi eh. Tapos kapag nag-start pala kayo sa low carb, pag once na uminom kayo ng soda, maghahanap po kayo, magkikrib kayo. Kaya kailangan, sinasuggest ko, lahat ng gusto mag-low carb, hindi naman kailangan ganitong brand, magkape kayo. Plain. Pag-aralan nyo yon. Pag nagawa nyo yon, level up na ninyo yon. May star na kayo sa shoulder sa pag-low carb nyo. Nag-i-start na kayo mag-improve kasi ang gagawin ng kape, i-reset yung dila nyo. Kung dati hindi nyo kayang inumin yung black coffee, later maiinom nyo na. Yun ang sikreto dyan. Yun ang pinaka the best kung gusto nyo mag-low carb. Yung barley, hindi po, sir, Pao. Sinasuggest ko talaga, natural food. Hindi po yung mga ganyan. Pero kung feeling nyo magiging healthy kayo dyan, okay lang, walang problem. Pero kapag nakikita nyo tumataas ng sugar nyo, wag, hanggat maaari. Kung ako tatanungin, meat, seafood, and egg, yun na kainin. Tapos magkape kayo kung gusto nyo ng coffee or drinks. Yan ang sikreto dyan. Pwede po ba tea? Yes, pwede ang tea. Pero anong klaseng tea? Kailangan yung tea na inumin nyo, yung totoong tea na binababad-babad na ganun. Yun, pwede yun. Pero wag nyo, hindi ako sure kung, depende kasi sa tea, ang daming variety ng tea eh. Kasi yung mga ibang mga bulaklak na tea, hindi ho pwede kasi may carbs din po siya. Hindi ako sure kung gaano kung anong klaseng tea yung iinumin nyo na pwede. Siguro yung mga plain na tea, pwede yun. Ito po, iced coffee po to. Paborito ko. Tapos lagyan nyo ng asin. Sikreto yan guys ha. Maglagay kayo ng asin. So para may electrolyte na rin kayo nun. Tsaka tumatamis yung lasa ng kape kapag may asin. Tignan nyo kapag nagbe-bake guys. Diba kapag nagbe-bake naglalagay sila ng asin? Pwede naman puro sugar yung lalagay, diba? Pero naglalagay sila ng asin. Bakit? Para ma-amplify yung flavor. Na-amplify kasi yung lasa ng kung naman yung iinumin mo or kakainin mo dahil sa asin. Ayun siya. Pwede po to. Kung hindi po pwede to ako sa low carb. Pero depende. Depende sa low carb nyo eh. May low carb na hindi ganun ka-strict dahil wala naman talaga sakit. Pero yung mga katulad ko ng strict, may sakit, hindi ko pwede. Boss, nagtatake ka pa rin ba ng fiber? Yuri, hindi ako pwede sa fiber, sir. More on meat lang po si best friend dahil nasa healing stage ako. Hindi ako pwede sa fiber hanggat maaari. Iniiwasan ko lang. Ito yung kanina, tignan niyo yung sugar ni best friend. Parang yabang ko naman, pe-flex pa ako ng sugar. Ayan ang sugar ni best friend kanina. Ayan. Ilan? 14 days ba? 8 to 14, April 8 to 14 yung nakalagay dyan. Pero sa loob na ilang araw, yan ang sugar ko. Para makita nyo po, yung normal ko, yung average ko, ayan 5.4. So, pasok na pasok, diba? Naka 100% in range daw ako eh. Tapos highest ko, 6.6. Medyo nag-elevate na konti pag umaga dahil may dawn phenomenon si obese friend. Kahit walang carbs, yung katawan ko gumagawa ng carbohydrate. And then yung lowest ko, 4.4. Kita. Imagine niyo si obese friend, 4.4. Pero ganun pa man, kahit 4.4, nandiyan pa rin tayo sa 100% in range. Nakikita niyo po ba yung in range? Ibig sabihin, hindi ako nawawala dun sa goal ng app. Kasi kapag nakikita, pag tumataas, mag-iiba kulay, mag-high, mag-low, ganyan po yan. Okay po ba? Order po kayo niyan, GCM na Biotay. Meron ako niyan sa profile mamaya. Pwede kayo umorder doon. Discounted yan, lagay niyo yung pangalan ni Obese Friends. Website yon guys, punta kayo sa profile ko. Meron doon link, Otay, nakalagay sa ilalim ng logo ko. Pindutin niyo yun. Pagka-pindot niya, pupunta kayo sa website nung mismong Otay.
Doon kayo order, lagay niyo yung address niyo, tapos bago mag-checkout, i-type niyo yung pangalan niyo, best friend, bababa pa po yung presyo. So ang alam ko, nasa 1.6 plus yun eh. Tapos pag nag-type kayo ng code ko, bababa pa. So magiging less than 1.5. So depende yan. Palagi ko, alam ko, delivery fee, depende eh. So ganun. Mura na po yan. Mag-research po kayo magkano yung ganito, CGM, mahal. So yung wife ko, nandiyan sa Canada, naghanap siya ng murang CGM, wala siya makita. Ang pinakamura nakita niya is $100, which is sa Canada, sa pesos yun? Nasa 4 kyaw. Imagine niyo yung 4 kyaw, isang ganyan. Kaso malupit pa nun, 10 days lang. Ito, 14 days nyo nang gagamitin, guys. Sulit na sulit. CGM by Ota. Ayan, oh. Sulit. Kahit maligo kayo, hindi matatanggal. Okay lang po ba pansit na low carb? Yung dyan po, pwede po yan kasi wet shirataki yung ginamit nila. Doon sa aking basket, doon sa aking, meron akong TikTok something dyan eh. May affiliate ako dyan sa, sa profile ko. Punta kayo doon, nandun. Meron doon na, gawa ng perfect match. Yun, pwede yun. Pero wag naman lagi. Low carb pwede asin, electrolyte. Nawawala po yung high blood sa low carb. Isa na lang gamot ko eh. Dati 8. Imagine niyo po yun. Pork, di ba mag-gain po ba ng weight? Sir Michael, pag may carbs, mag-gain po kayo. Pero si best friend, naka-low carb po ako. Hindi na po ganun. Mamaya konti, pakita ko ulit yung picture ko. Dyan na po kayo. Para siyempre, makita kahit pa paano, may makita kayong evidence, di ba? Sa low carb, may possibility tataas ang cholesterol. Pero guys, sa low carb, hindi issue ang cholesterol. Ang issue sa amin, high sugar, high triglyceride, high glucose sa dugo. Yun ang issue sa amin. Ang oil na ginagamit ko po, animal fat. Marami akong animal fat na ipon na sa freezer ko. Tapos pwede rin ang coconut oil, olive oil, yan. Avocado oil, yan. Pwede yung mga yan, kaso mahal eh. No rice and white bread na po kayo. Matagal na po, mami. JM. Tagal na po kung di kumakain ng rice. Magti 3 years na po. Sa August. Pwede po ba mag-coffee? Oo naman po. Sir Michael. Bakit di ka po diabetic po ako. CN, the power. Diabetic po si best friend. Muntik na naging crispy pata ang aking paa. At nag-fatty liver na rin po ako sa too much carbohydrates. Mahirap po talaga mag-low rice o walang rice. Masarap kasi yung rice, totoo lang. Tandaan nyo guys, as UB's friend, wala akong sinabi dito na DIY. Ang pinopromote ko, magpa-low carb doctor kayo, may listahan po tayo para maging healthy. Baka akala nung iba, nakapasok dito once, twice, sabihin, si UB's friend nagpo-promote na mag-low carb, inuutosan yung mag-low carb lahat. Hindi po ganoon. Gusto ko healthy kayo lahat. Pinapakita ko lang sa inyo kung anong buhay ng lifestyle ng low carb. O katulad niyan. Sinasawsaw ko sa masarap na Oy, naku, tumutulo pa sir. XYG, EF, GHI, JLMNOP. Alright! Kain po tayo. Sarap po. Mag-reserve kayo ng health nyo guys. Ako, na-reserve ko yung health ko. May gumanda health ko. 8 medication ko ngayon. Isa na lang. Last one. Dahil kung dating lifestyle, putol na pa ako ngayon. Naku po, Sir Jones, bawal po ang saging. High carb po ang saging. Napakahirap po mag-adjust. Kailangan nyo po aralan paano ang low carb para maintindihan nyo po yung sinasabi ko. Lalo na kung may nararamdaman. Yes, ayan. Ito po si Andeng, nurse po yan. Nasa ibang bansa po siya. Yan. Follow nyo po yan. Nako sir, bawal po ako sa gulay. Stan Bini, hello, ano po matutulong pag natutulong? Diabetes po ma'am. Ay sir, ma'am. Diabetes, gumaganda. Sugar nyo. Hindi na po pa. Oy sir, chicken, thank you. Carnivore diet ba ako? Hindi naman. Almost. Tinatry ko maging ganun pero hindi. Hanggang doon lang ako sa ketovore muna. 2020 ka naggaganyan, hindi ka pa din pumayat. Yes, sir! Wala pa ako exercise, sir R eh. Diyan lang kayo mamaya, sir, para mas matuwa kayo, para makita. Sige na nga, ngayon na nga, para. Alam ko, sayang precious on time mo, sir eh. Gusto ko pakita yung picture ko dati, sir. Ayan, tsura ko dati, sir.
2022 pa ako nagkaganito eh. Walang exercise. Yan ang itsura ko dati. Binado naman tayo, sir. Hindi ko sinasabing the best ako at magaling. Sinasabi ko lang, palitan lang muna yung kinakain. Mababawasan ng weight kahit na hindi pa ako nag-exercise. Dahil mas nakakatawa po yung status ko dyan kesa sa status ko ngayon. Hindi na po nakakatawa kapag nagkasakit na po tayo. Sana naman hindi nyo ma-experience yung na-experience ko kasi mahirap, sir. 8,000 monthly yun, sir. So kung hindi kalakihan na sweldo nyo, mabibigatan kayo. Pamilya nyo, kawawa. So yan po yung pinagdaanan ni Ubis Friend. 8,000 monthly. Ano lang yun? Maintenance medication. So kung maraming budget, kayang mag 8,000, bali wala, okay lang. O yan, para nakita ni sir, para aware siya na si Ubis Friend, hindi talaga ang goal ko magpapayat kasi childhood obesity, sanay ako mataba. From 5 years old, mataba na po ako hanggang umabot ako ng edad ko ngayon, obese pa rin ako, guys. Ang pinagkaiba lang, wala akong maraming medication, isa lang. Gusto makita medication ko? Ito, nagkolekta ako ng container dati. Imagine niyo guys, dati, ito, hindi magkasya dito lahat ng gamot ko. Left and right yan, up and down. Puno yan, everyday. Iniinom ko yan. O ngayon, napapanis na yung mga gamot sa loob. May mga gamot pa sa loob eh. Nare-reg, diba? May mga gamot sa loob to, hindi ko na nainom. Mga vitamin sa liver, mga ganon. O, tapos meron pa akong gamot dito. Lahat na may diabetes dyan. Siguro naman, maintindihan nyo kung ano to. O, yan o. May expire na to sa December. Hindi ko na nainom guys, ang dami niyan no. Pan-diabetes. May expiry date, may alikabok pa nga eh. Kita nyo yung expiry date? O, yan. Yan ang inalis ko lang. Yan ang gusto kong alisin sa buhay ko, gamot. Tapos ito, may gamot pa ako last na. Last na to. Ito na lang, pang high blood. Last na to. Pagkatapos nito, okay na. Maangas na ako nun. Pwede na ako mag-gym. Hinihintay ko na mawala yan. O yun, yun lang ang akin. Alright? Sana na-gets ni sir. 2022 pa ako. Pero kahit pa paano, may konti nang nabawas. Pag may gout ka sir, huwag nyo kakainin ito, mapipilay kayo. Pero sa low carb, pwede. Ayan o. O, di ba? Isang malaking kagat para sa inyong lahat. Alright! Yeah, depende sa ibang tao. Depende sa tao eh. Ako hindi ko kaya may carbs. Nahihirapan ako. Salamat, Cara Macchiato. Oy, ano to? Ba't may insect sa ulo ko? Ano yun? Bite-bite ni Cara Macchiato. Binigyan ako ng Kape Magic. Thank you. Hindi po magastos. Madi. Depende po kung anong kaya niyong bilhin. Pwede kayong bumili ng manok na may balat. Huwag niyo alisin yung balat ha. Kailangan ng pate. Pwede kayo bumili ng puro ang dami kasing pwede guys eh. Yung paalang na manok pwede. Yung tulingan, mga isdang, tulingan may presyo na eh. Mga galunggong, pwede yun. Low carb po yun. Meat, seafood and egg. Tapos yung kanin nyo, palitan nyo lang ng itlog. Yan po. Low carb na po yun. CGM po, CGM. Bili na po kayo, meron akong link dyan. Wala pang 1.5. Lagay nyo po yung pangalan ni Obese Friend. Dyan sa link ko sa may profile. Gawa yan ng Otay. Pwedeng sa phone. I-install nyo sa phone. Ito. I-install nyo sa phone yan guys. Naku, easy. Isang kabitan, wala nang maraming tusok-tusok sa loob ng 14 days. O diba? Swak na swak. Yan po guys Otay. Lahat na may diabetes at or curious kung may diabetes na sila, ikabit nyo po to. Makikita nyo po yung result nyo. Maganda po siya ako. Gusto ko, bibili pa nga ako eh. Mura na yan kasi sa iba, nasa 3K yan pataas. Mahal siya eh. Pero yung Otay, maganda yung kasi rekta sa planta. Yun yung link ko, nandun po sa aking profile. Ilagay, don't forget to put Obese Friend para may yung pinaka-voucher nyo, yun. So, less than 1.5 yan. Okay lang kaya 2 eggs lang sa dinner. Ako po sir, kulang yan Sir Bolt. Kung magra-rice, akong alisin nyo yung rice nyo. Tapos, ano po bang height nyo? Depende po sa height nyo. Pero yung 2, kasi mother ko sir, 5, 6. Ang egg niya, 4 eh. Tapos nag-a-add siya ng taba, tsaka ng meat. So, palagay ko sa inyo, sir, masyadong kulang ang 2 eggs. Ako, nakakaano ko sir.
kung konti yung karne ko, ano ko, 4 hanggang 8 itlog, hanggang 10. Diyan naglalaro. Hi, Mandy. Ganitong oras po, 8 to 10. Yan lang po yung oras ko talaga kumain. The whole day nag-work po ako. Work ako sa office job ko. Home base kasi ako. Nag-aalaga ako ng daughter ko. Ewan ko kung kumakain na yung daughter. Kumakain ka na, girl? Oh, good. Kumakain na rin yung daughter ko. Ako nag-aayos sa daughter ko. So ako lang dito sa bahay, guys. Ako rin naglilinis. Ako lang din lahat. Kaya, sana maintindihan nyo. So ano ako, parang single dad ako dito sa Pilipinas kasi nasa abroad yung wife ko. Sample meal na, boss, kapag tanghali, umaga, tanghali, gabi. Sir Adam, ano lang ako OMAD lang ako, isang beses na kumakain. Or, kung 2 meals, paulit-ulit lang po kasi food ko, mapapansin nyo, sir. Follow nyo ako, Sir Adam, makikita nyo araw-araw yung mga food na kinakain ko. OMAD ako. So kung kayo gusto nyo 2 meals, hatiin nyo na lang. So katulad nito po, bumili ko ng kalahating kilo ng yung Crazy Cat tuna, kinilaw ko. Frozen yun eh. Kinilaw ko, siya, 2 kain ko po siya. Tapos meron ako dito kaninang 3 itlog, meron ako isang bloke ng pork, tapos meron akong ground beef. Malakas po ako kumain eh. So, yun nyo na lang, ulitan nyo na lang yung portion. Tsaka dapat guys, suggestion ko, kung magluluto kayo, tsaka mag-grocery kayo, isang bilihan na lang. Kung kaya nyo naman mag-isang bilihan, kasi mas makakatipid kayo kapag bulk yung in-order nyo, pag binibili nyo medyo marami. Pag tiningin nyo kasi, every tingi, meron siyang additional patong, parang ganun. Katulad ng egg, ako kapag bumili kong egg, isang tray na po, hindi po per piece. Pag per piece nyo po yun, baka siniling kayo 10 isa, naku, ang mahal na. Kaya mas maganda, maramihan, bulk. Yun ang sikreto. Yan. Sir Adam, kung may ganyan na kayong karamdaman, sir, I suggest magpa-low carb doctor kayo para maintindihan niyo po yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyo ngayon, sir, ganyan din sitwasyon ko before. Kami ng nanay ko. Pero nung nagpa-low carb doctor kami, may binago sa mindset. Mindset po kasi yan eh. Pag may binago sa mindset nyo, maintindihan niyo po yung sinasabi ko. Kaya magagawa niyo po yung parang ganito. May papalitan niyo yung schedule. Ganyan po yan. Lahat po ba ng gulay? Sa KOB's friend po, Sir Mike, itry nyo, ganito. Sa low carb kasi, pwede lang talaga green leafy vegetables. Yung ibang mga cruciferous plants, kung gusto niyo, pwede naman. Pero, si KOB's friend kasi, ang tagal ko na naglo-low carb, 1.5 years na, hindi nawawala yung gout ko. So sabi ng low carb doctor ko, nung nagpa-check ako, sabi ko, Doc, bakit ganon? Sumusumpong pa rin yung gout ko kahit na 1.5 years na ako naka-low carb. Ano ba kinakain mo? So in-assess ng low carb doctor ko. Alam mo, tapos tinanong niya ako, alam mo ba yung oxalate sensitivity? Sabi ko, hindi pa po. Ano po ba yun? Sabi niya, pag naka-low carb ka at ayaw tumigil yung gout mo, ayaw mawala, itry mo munang i-avoid kumain ng fiber. So yun po yung ginawa ko. So sa ngayon, tumuloy-tuloy na. Kasi tumahimik yung gout ko, kaya hindi na po ako nakakain ng fiber. Ganun po yung kwento nun. Anong suka ginagamit? Kahit yung datu-datu na suka, pwede, chemical. Pero mas maganda, syempre, yung natural na suka. So pwede yung mga katulad nito. Ang ginamit ko dito, yung yung cane vinegar. So pwede rin yung pinakurat. Hanap kayo ng mga plain, yung mga walang halo. Kasi kapag may halo, baka may sugar na yon. So sayang naman. Kapiranggot na happiness yun sa suka, may halong sugar pa. So, hanggat maaari, wag. Hanggat maaari, plain lang. Tapos kayo magtimpla kung gusto nyo. Yan. Lang po ang low carb. Madali lang po ang low carb. O, katulad yan, magkakape muna ako. Walang creamer. Baka kala nyo guys, nagbibiro ako. Walang creamer to. Tignan nyo. Love ko kayo. Hindi ako magsisinungaling yan. Walang creamer yan. Black lang yan. Black iced coffee kanina yan. So, ngayon, natuwa na yung ice. Black coffee na lang siya. Apple cider, pwede naman po. Yes, mahal nga lang, pero pwede. Maganda rin po yung quality niyan, apple cider. Mamamahalan ako, hindi ko kaya bumili na. Hinayang si best friend nyo, guys. Masaya na ako sa yung mga suka na, yung mga sukang sasa, yung mga ganun. Pwede na yan eh. Depende po kasi sa yan, Sir Mike. Pag depende sa sitwasyon ng katawan nyo, guys, ito katawan nyo magsasabi kung pwede yung isang bagay na yon sa hindi. Alam niyo yan, gets nyo? Kasi yun nga, katulad ko, pinatanggal sa akin ng vegetable, napansin ko na wala, humupa yung gout ko. Ano ibig sabihin nun? Tapos binalik ko yung vegetable,
O, bumabalik na naman yung gout ko at tinigil ko ng tuluyan. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Minsan guys, makakain ako ng yung kunyari kakain ako sa labas, crispy pata kunyari, magkakaroon akong problema, nagkakaroon akong joint pain kasi may konting carbs yun. Pag pinakulo nila, naglalagay sila ng mga ingredients, malamang may carbohydrate doon, nagre-react din ang gout. Kaya kapag kumakain sa labas, natatakot ako guys. Kasi nga, pag kumain ako sa labas at hindi clean, hindi plain lang na ako magluluto, ninenervous ako. Kasi magkaka-joint pain ako. Pero hindi na katulad dati na maga-maga, na hindi ako makalakad. Yun ang difference. Pwede po ba herbal coffee? Plain coffee na lang, Sir Joel. Depende po kasi kung anong klaseng coffee. Sa totoo lang. Depende po kung anong klaseng coffee. Pero kung tatanungin mo, plain coffee na lang. Mas okay naman yun. Kung naghahanap pa kayo nutrient, kain na lang kayo ng animals. Pwede na yun. Sir, kumpleto na yun. Kung mas naghahanap pa kayo ng additional nutrients, kain kayo ng liver, ng baboy, manok, beef. Bahala kayo kung anong gusto nyo Pero kung gusto nyo, concern nyo, extra nutrition, kumain kayo ng liver, laman loob. Kaya dapat regularly, kahit once a week, kumakain tayo laman loob. Pero si Obese Friend, hindi nagagawa. Kaya binabawi ko sa meat. So pansin nyo, puro meat ang kinakain ko. Ganyan. Tsaka hindi ko ino-overcook ang karne hanggat maaari. Unless, yung mga matitigas na karne. So, yun po. Doon po nagkakatalo. Pag-aralan nyo po, pakiramdaman nyo yung sarili nyo. Ang sarili nyo po magsasabi kung kaya ng katawan nyo, yung may fiber or wala. Mapapansin nyo po yan eh. Pag nag-acidic kayo, kapag kumain kayo ng fiber, alisin nyo muna. Ganun ako eh. Papansin ko, pag kumain ako ng may fiber, minsan nag-acidic yung tiyan ko. Pakiramdaman yan, depende sa katawan po eh. Yan ang napapansin ko. Depende kung anong kaya ng katawan, kung hindi kaya. Yes, Carabao meat, yes, all the way, pwede. Ang hinahanap ko nga, Sir Ma'am Jewel, dinosaur eh. O kaya buhaya, yun ang gusto kong matikman, di ko pa natitikman eh, wala ng dinosaur ngayon. Sana yun ang gusto kong matikman. Ako curious, ano kaya lasa nun, no? Malaking bagay yan, sir. Ano yung question kanina, uric acid? Sa low carb, guys, huwag nyo masyadong isipin ng uric acid. Ang uric acid kasi, ano yan eh, kung hindi ako nagkakamali, lagi ko nakakalimutan eh. Antioxidant ang uric acid. Nagiging masama lang siya dahil nga the gout, sabi nila ganun-ganon, nagiging daw. Pag naka-low carb kayo, gagaling po yan. Ay, Sir Mark, salamat ulit. Talaga si Sir Mark, talaga nag-abala pa. Okay naman ang creatinine ko, sir. Hindi, wala pa akong problem sa kidney, guys. Ganito pag may problema kayo sa kidney, katulad niyan, nagtatanong about creatinine, magpa-low carb doctor kasi kayo para para mabigyan kayo ng tamang dami ng protein. Kasi kapag sira na kidney, guys, wala na. Hindi na talaga pwedeng katulad ng ginagawa ni Obese Friend na maraming meat. Honestly, hindi na pwede yun. Pag may damage na yung kidney, ang gagawin sa inyong diet, may specific lang ng dami ng protein na kakainin mo per day, tapos mag-incorporate sila ng fat. So, ang mangyayari, instead of carnivore ketovore, magiging keto kayo. More on fat yung kakainin nyo. So, ganun po yan. Ano po yung ulam nyo? Ay, naku, sayang, nahuli si ma'am. O, di ba? Ma'am, ano po to? Kilawin na tuna. Tapos meron tayong liempo. Tapos meron tayong 3 boiled egg. Tapos meron tayong estimate 200 grams na ground beef na pinakulo ko lang ng konting salt at saka nilagyan ng egg. O, ganun lang. Napakasimple lang. Tapos nilagyan ko konting herbs. So, nag-sprinkle ako ng thyme. O, yan. O, di ba? Pwede ba, siomai? Kung kayo po gagawa, Ma'am Bika, at salt lang ilalagay nyo. Hanggat maaari, the less ingredient, the better. Parang ganon. Tapos herbs, pwede herbs. O, ganon. Wala pong carb, walang tinapay, walang tawag na ito, walang flour. Yun po. Low carb na yun. Magiging healthy na po kayo pag ganon po ang ginawa nyo. Pero yung mahirap na siomai, naku po, hindi pwede. Yung alam ko yung seaweed pwede pwedeng gamitin yun, kaso may MSG, yun naman ang magiging problema. Mag-aaral tayo guys sa low carb, at the same time magpa-low carb doctor kayo pag meron na kayo nararamdaman. Kung para mas magkaroon kayo ng confidence. Ito guys para magka-confidence kayo, i-message nyo ako, bigyan ko kayo low carb doctor, price range, bigyan ko kayo price range ng low carb doctor. 1.5 to 2 kiyaw pataas, depende kung anong low carb doctor yung makukuha nyo. 1 hour na kayo mag-uusap nun guys. Wala akong cut doon guys, nililinaw ko ngayon pa lang Si Obese Friend niya walang cut sa low carb doctor. Kumbaga, kinumpile ko lang ang low carb doctor and then ibibigay ko po sa inyo out of love, out of concern. Yun lang po. Wala akong cut. Kahit tanongin yung mga doktor kung ito po si Obese Friend, may cut sa inyo kapag nirekomenda kayo, hindi po, wala po. Wala pong ganong usapan, wala pong
Basta ako, yung mga low carb doctor na kilala ko, sinashare ko lang po sa inyo. Para gumaling kayo, katulad ko, someday, magkatotoo na si best friend, saka kayo maging tunay na mag-best friend, o diba? Oh, best friend po yan eh. Oh, best friend yan, guys. Ako ang inyong online best friend, guys, okay? Wala na ba kayong tanong? Si Sir Neytiri. Ano pong oil? Coconut, avocado, olive, pwede po yung mga oil na yan, tsaka animal fat. Good fats po yun, natural fat yun. Ginawa ni Lord yun para sa atin nakainin. Kaso ngayon, iniba nila para sasabihin, kain kayo ng mga ultra-processed seed oil, and then one day, magkakasakit kayo dahil sa pagkain nun, bibigyan kayo ngayon ng medication for that. Ganyan po nangyari sa akin. Alright? Can you suggest OMAD? Ako tatanungin nyo, honestly, 2 meals, goods. Kung wala pa kayong kung, depende kasi eh. Kung mga OMAD kayo, kung siguro matindi talaga yung karamdaman nyo, or busy kayo, katulad yung best friend, busy, kaya kung mag-OMAD. Pero kung mag-start pa lang kayo, mag-start muna kayo sa TMAD, 2 meals a day. Mag-focus kayo sa protein requirement nyo kasi the more muscle na meron kayo, sabayan nyo na exercise kung kaya nyo. The more muscle, the mas maganda yung metabolism nyo. So pag magandang metabolism nyo, mabilis mag-burn ang kinakain nyo. So ganun po yun. Okay? Sesame oil, hindi po pwede sesame oil, pero kung kukurot lang kayo siguro, baka pwede, pero hindi po siya kasama kasi seed oil siya. Hindi po siya safe na oil. Yan, yun pong sad. Kasi seed siya eh, seed oil. Pwede po ba yung equal gold? Naku po. Ma'am, ano na lang kayo? Monk fruit. Or erythritol. Monk fruit, tsaka erythritol. Ano kayo dyan? Alam ko may sweetener akong inaano dyan, sinashare dyan sa shop ko eh. Share kayo dyan sa shop ko. Share kayo dyan, may mga product doon ng mga pang low carb keto. Tignan nyo guys, baka sakali may magustuhan kayo, check out nyo na lang. Mag-inom ng soft drinks loads pag mag low carb. Rosel, sa umpisa lang po yon, kailangan talaga i-reset nyo. Siguro suggestion ko, pag-aralan nyo pong uminom ng, hindi po itong brand na to, kahit na anong black coffee, na plain, pag-aralan nyo po yon. Pag naabot nyo na po yon guys, makaka-star na kayo sa shoulder. Ano yung ibig ko sabihin? Mare-reset na po yung dila nyo. Pag na-reset na yung dila nyo, wala nang craving, hindi na kayo maghahanap ng kung ano matatamis, at sasabihin nyo, wow, may ganito palang mundo na hindi ka na naghahanap, hindi ka na nagkikrave. Ganun po nangyari sa akin. Saka magpakabusog kayo sa meal nyo, meat, seafood, and egg. Every time nakakain kayo, kailangan mabusog kayo. Okay po ba yon? Naku po, bawal po yan, Sir Mike. Number 1 po sa listahan yan, kasi seed oil po yan. Okay? Corn, hindi po ako sure sa corn. Tignan nyo na po yung carbohydrate, total carbohydrate content sa likod. Makikita nyo yung di ba yung mga pagkain may nutrition fact? Tignan nyo po yung carbohydrate. Pag sumobra po sa 4 grams per serving, out po yun sa low carb. Hindi po pwede. So, ganun po yan. Huwag nyo pong pipilitin ng fasting. Ako, sasuggest ko, bilang ako, magti 3 years na ako sa low carb. Marami na ako na-try. Na-try ko na yung OMAD, yan ginagawa natin ngayon. Na-try ko na yung TMAD, 2 meals a day. Na-try ko na yung ADF, alternate day fast. Yung hindi ako kunyari, kakain ako ngayon, linggo. Lunes, hindi ako kakain. Martes, kakain ako. Wednesday, hindi ako kakain. Thursday, kakain ako. Every other day, na-try ko na yon. So, naging get used to ako sa ganon. Madali sa akin yun. Mas madali yun sa akin, actually. Pero sabi ng doktor ko, hindi ko raw kailangan. Kung fat loss ang issue ko, hindi ganun ang approach na dapat kong ginawa. Dapat magtitimad daw ako, tapos i-hit ko lang yung protein requirement ko everyday. Para kasi mangyayari, pag every other day ka nagpapas, yung muscles nyo, uubusin ng katawan nyo kasama ng fat. Ganun po yun. Kakainin niya yung muscles at the same time. So, napansin ko nga, bumagsak yung katawan ko ng mga panahon na yon at yung buhok ko, nagnipis. Pero ngayon, nakita nyo, medyo kumapal na yan. Dati talaga, kitang-kitang, talaga yung kong anit, kitang-kita. So, yun, yung mga pagkakamali ko sa low carb na tinry kong ayusin. So, ngayon, ito, pa-omad ako na itong mga nakaraan. Ewan ko, baka mapagalitan ako ng doktor ko, Doc, sorry. Busy, anong gagawin ko, Doc? Hindi kaya ng TMAD.
So, yun lang guys. Okay? Barbecue okay lang sir kung walang marination sir. Kung kayo magpe-prepare. Kung gusto niyo mag-clean kung kunyari may diabetic kayo, kailangan kasi pag may diabetic na mag-clean na Kung wala, paminsan-minsan, pitik, okay lang. Pero pag diabetic na, guys, try nyo mag-clean low carb. Yun lang masasuggest ko. Okay, guys? Bakit masama? Kasi po yung toyo, Mama Vina, bawal po yung toyo sa low carb. Ang pwedeng toyo sa low carb alternative is coco aminos. So gawa siya sa coconut, fermented coconut something. So coco aminos lang ang pwede, pero yung toyo pero sa hindi pwede. Okay na ba tayo, guys? Okay na. Papaalam na si Obese Friend dahil alam po napaka-busy ng lahat. Ayaw ko masayang ang inyong mga precious time. Salamat po sa oras na binigay nyo kay Obese Friend. Nagpapasalamat ako ng marami sa mga nagbigay po ng mga flowers at mga kung ano-anong mapakagagandang mga pakulay dyan. Maraming salamat. At mabibigyan nyo po na napapaganda po natin ang quality ng ating channel, ng ating Obese Friend page. Page ba yun? Hindi ko alam kung natawag no? Obese Man profile ba yan? Yung ating Obese Friend account. Maraming po salamat. Sana po maging healthy po tayo. Eat real food, iwasan ng ultra process. Wag po tayo mag forever medication. Wag natin alisin ng medication, pero magpa low carb doctor po tayo para maging healthy. Maraming salamat, chicken. You're the best chicken that I ever had. maraming salamat po, Sir Chicken. Tsaka po sa mga kanina nag-message. Kung kailangan nyo ng low carb doctor, message me. Kung may problema kayo sa low carb journey, pwede kayo magtanong sa akin. Hindi madamot si Obese Friend. Basta may time ako, guys. Haharapin ko kayo. Alright? Ang inyong love guinea pig, so big ang inyong best friend online. Obese Friend, bye-bye. Ito ang music natin. Digital Familia for everyone. Bye-bye. Salamat. Bukas ulit. 8 to 10. Bye. Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, Obese Friend. Let's go!